This video will teach you kung paano nga ba mag-strip ng cargo tank by using cargo eductor pag centrifugal ang pump mo on board. Tara guys, simulan na natin. Okay guys, simulan natin yung tutorial kung paano mag-strip ng cargo tank by cargo eductor. So ngayon, ang gagamitin kong drive is itong slap starboard. Bakit? Kasi meron siyang dedicated na pipe. Yan. Sa port side kasi wala. Kita nyo? Sa ibang mga barko, pwede yan. Port and starboard. Usually pag every discharging operation, kunyari this operation, doon ako gagawin kong drive. Another discharging operation, susunod ito naman para hindi masyado maipon ng dumi. So ngayon dito ipon ng dumi dahil ito lang yung pwede mong gamitin. Pero pwede rin naman gamitin ng slap port, kaya lang hindi ka dadaan dito. Dito ko ngayon dadaan sa main, sa drive mo, kaya dapat basyo mo na to. Pero tong tutorial natin na to is halimbawa i-stripin natin yung 1 at saka 4. So ibig sabihin, hindi mo pwedeng gamitin itong slap port kasi dito dadaan yung drive mo. Diba? Ito yung suction mo para ma-suction mo yung 4 at saka 1. Okay, so una mong tatandaan pag mag-eductor ka, dapat may laman na slap starboard mo around 300 cubic meter or dito around 14 meters yung allege. So paano ba yan? So dapat kapain mo muna or salatin mo muna yung ano niya, yung return niya, kumbaga kumbaga sa base C to C, di ba? Ito naman slap to slap. So dito kayo higop. Yan. Dito. Tapos dito siya pupunta. Yan. Tapos dito ulit. Yan, ito na. Ito na yung eductor yan. Ito pupunta. At balik sa slap starboard. Ito naman yung suction niya. So pag pulang sa suctionin mo, ito bubuksan mo. Okay? So let's prepare. Okay, halimbawa, 19.5 meters na to. Usually, halimbawa, ang lalim ng tangke natin is 20 meters. So, 19.5, 19.8. Usually, nakabukas yan, di ba? Nakabukas yan. Nakabukas lahat yan. Pati ito, nakabukas din. So, pag around 19.5 na yan, may times na nagka-gravity. Ano yung sabihin nagka-gravity? Imbis na palabas, pataas ulit siya dahil dito sa mga ibang tangke na mas mataas sa kanya. So, pag ganun nangyari, sinasarado ko tong bottom crossover niya na nakakonekta sa blue tsaka nakakonekta sa yellow. Then dito naman yung mga switches isasarado ko kasi nga gagamitin natin tong line na to para sa eductor drive. Diba 19.8 na, nakabukas lahat, diba? So nakabukas lahat, so isolated na siya, sarado na to, sarado na to. So solo lang siya sa may cargo pump number 1. Sasarado ko na to ngayon. Tapos ang nakabukas lang stripping. So 19.8. Tapos ito, sa halimbawa, sabihin mo 18.8. So laging ganun, laging mas mababa to ng 1 meter at mas pataas ng 1 meter to dun sa 1 wings. Bakit? Kumbaga is pang-priming mo to. Kasi kung isasabay mo to na isasaid, ang mangyayari sa cargo pump mo, itong suction press niya bababa sa 0. Pagkababa sa 0, ibig sabihin nahihirapan yung bomba mo at magwawala ang AUS mo. Yung separator level mo bababa, mag-hunting, di ba? At magkakaroon ka ng cavitation. So to prevent that at mas mabilis ang trabaho sa mga centrifugal pumps ay
mas mauna to. So halimbawa, 19.8, 19.9, 20 meters, touch bottom na. So hindi ka pa pwedeng makavitation doon. Ang mangyayari niyan, kasi itong mga bell mount mo, nakalubog yan sa well. So siguro about mga 5 to 10 minutes, tsaka mo siya sarado. Tapos bukas pa rin to lahat kasi mataas pa to, di ba? Subukan pa sonda yan. For sure, 1 cm na lang yan or less than 1 cm. Kasi nga, na-primingan mo. Diba? Ito yung pang-priming mo. So, hinihigop mo siya na hindi nahihirapan yung cargo pump. Same lang yan nga tulad dito sa ballast tank. Yung halimbawa, diba, nabasyuhan ka doon. Diba? May pang-priming ka sa pupa. Para yung hangin sa linyada mawala. Parang ganun din yan. Yung purpose, yung nangyayari sa cargo pump. So, ayan, diba? Halimbawa, empty na siya. Or pwede mo pang siyang strip ng todo para mawala yung mga natirang kargamento pa, even though maski meron pa, maski kunti-kunti na, pwede sa din yan ng cargo ductor. So ito ngayon mangyayari, halimbawa 19.5, mayroon akong isa-ses na sinasarado ko yung crossover na to para solo lang siya pag ginagamit yung dalawa o tatlong manifold. Bakit? Para hindi siya madaganan, kasi syempre i-reduce mo yung RPM ng cargo pump number 1 mo, di ba? Ito, reduce, halimbawa reduce RPM, gawin mo halimbawa 700, kasi ito na sinasaid mo, kung mabilis yan, kakabitation ka, tapos gaganon yung yung cargo pump mo, edi yari ka sa makina. So para ma-spread yun, i-reduce mo, tapos sarado mo yun para hindi siya madaganan, kasi pag mabilis yung dalawa, mataas ang pressure yan, hindi makakalabas yung cargo pump number 1 or yung manifold number 1 kargamento na galing dito sa 4. So 19.8, 19.9, pwede mo hanggang hanggang 20. So makikita mo dito sa Lodicator, dito yung ginagawa ko, pag naka-on na niya, makikita ko halimbawa dito, makita ko 10 cubics or 5 cubics. That's sa time na mag-ship i-set up ko na yung drive. Paano i-set up yung drive? Diba nakabukas yan, maski stripping valve nakabukas, to sarado. Bubuksan ko kagad to, sarado to para wala siyang higupin doon. Ito bukas to sarado to, tapos ito bukas. So naka 700 RPM ko, bukas to. Bubuksan mo muna to. Pag bukas mo yan, buksan mo to, tapos syempre nauna to bubuksan, di pang pisa, pang probe, kasi lang yan indication lang yan, diba? Bukas na. Then ngayon, isarado mo na to. Pag sarado mo yan, pwede mo nang buksan to, tsaka to, para yun yung dito sa suction ng inductor. And syempre sarado mo to. Then magtaas ka na ng revolution, wing ng cargo pump mo hanggang sa maximum, hanggang sa yung driving press ng cargo inductor. Para sa akin, okay na sa akin yung 7-8 bar. Yun na yun. Kasi ito, kung nakikita nyo yan. So pag nasa red, sabihin vacuum, diba? Pagdating sa taas, yan yung positive. So ang gagawin mo muna, mag-build, kunyari halimbawa 1 wings or 1 port muna yung inductor mo. So halimbawa, diba, naka-setup na 7 bars na yan, diba? Para sa akin, para mas mabilis, bubuksan ko muna lahat to. Bakit? Kasi ang inductor is around 400 cubic meters lang. So the more na mas marami pang bukas at hindi mo naman kailangan pang i-compress, buksan mo lang. Pag binuksan mo yan, tapos nag-zero yan, sabihin wala nang kargamento, pero meron pa kasi i-vacuum pa natin yan. So patay mo yan. Pagpatay yan, tapos usually sa akin yan, ipupunta ko sa may 0, ay sa may 1, negative 1, or papasandali ko doon sa rest niya. Pag nandun na yan, tapos marinig mo yung vibration ng barko, sabihin malakas na yung vacuum yan, tsaka ko bubuksan to. Pagbukas niyan, yung yung pula na yan, gaganon yan. So hanggat nasa baba, sabihin sinasaksyon niya yung laman ng cargo tank mo. Pag once pumunta sa 0 yan, pwede mo nang patayin. Tapos depende sa'yo kung gusto mong 2 beses, 3 beses gawin yon para talagang said kung ano meron doon. So pag natapos mo yan, pwede mong pa-dry check sa kubyerta. Tawagan mo na dry check, 1 port, okay. Official po pa.
Then habang nagdadredging sa dyan, ganoon din gawin mo, magpa-vacuum ka dun na negative 1. Tapos, pag negative 1 na, buksan mo to. Phew, di ba? Eh di higop niya. Dalawa, tatlong beses. So, mangyari doon, pag re-report sila, Sir, dulo, sabihin, wala na. Bus na. Pero pag halimbawa sabing, Sir, 1 cm, o 2, 2 cm. Tanong mo ngayon, 2 cm, malapot, malabnaw. So, yung malabnaw. Pag malabnaw, balikan mo ulit. Ano pa rin doon? I-negative mo pa rin doon. Tapos, dali mo mga dalawa, tatlong beses ulit. Di ba? Pag sabing, Sir, malapot na. Pag malapot na 1 cm, sabihin, wala na yung sludge na yun. So, kung ano yun, ikakaw mo na siya. Di ba? Or kung hindi, pwede mong pitikan si Pampi. Marunong ka pumitik para hindi natin ikaw. Kasi hindi naman record ikaw. Pero kung record ikaw, syempre, kailangan mong i-crude oil washing yan. So, ganyan ako mag-strip. Ganun din. Same procedure din sa 4 wings. Diba? Na negative, vacuum, yung yun. Tapos, dalawa tatlong beses, ito. Diba? Tapos, pag empty, so, ibig sabihin, empty. Pag na-empty mo yan, automatic naman na may empty mo itong 2 and 5. Which is, yun nga yung sequence ko na sa ladder na same color, 1 meter, different color, 2 meters from 19, 18, 16, 15, 13, and 12. So habang busy ka dito sa red line, yung blue line, ubos na. So pag ubos na yan, matik yan, papatay mo na yung bomba. Syempre, tawag sa makina, reduce, 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 reduce. Then pag nasa minimum na, yun, 700, patay. So pag patay niyan, libre na ulit. Ito pala. So from normal nito na naka-automatic, lalagay mo sa manual, tapos ito i-normal mo na. So hayaan mo na nakabukas. Usually nakasarado kasi walang operation eh. Hayaan mo na nakabukas yan. So ngayon, ang mangyayari yan, diba? Tapos ka na dito. Bubuksan mo na to. At isasarado mo na to. Tapos ito nakabukas pa to eh. Ayos lang yan para makuha mo dito. Masaksyo mo habang nag-strip ka dun. Diba? So ngayon, sabi ko nga, isolated din to. Diba? Pag once na i-stripin mo yung isang group, dapat naka-isolate siya. So ganun ulit. Bukas to, patignan doon. Pag gumanyan, sabi may nahigop. Pag gumanyan, sabi wala na. Sa zero, pag ganun, wala na. So pag nakaganyan siya, bumaba, sabihin may nahigop siya, okay yung good. Pero pag tumas ang ganyan, pwede mo na sarado. Tapos para mag-vacuum, di ba? Pag nag-vacuum, vacuum 'yon. Ganun ulit, buksan mo ulit. Paulit-ulit lang siya. Ganun lang 'yon. Di ba? So ngayon, yung mga nahihigop mo diyan, tumadami to, halimbawa 14 meters to. Natapos ka dito. Pag marami ka nahigop, eh sabi natin gawin natin mga 14, sabi mo mga 12 meters. Siyempre 12 meters mataas-taas 'yon. Tatagilid ngayon ng barko, di ba? Gagawin mo para hindi ka maipunan dito. So habang nag-e-doctor ka, pwede mo buksan to. Ito. Depende sa cargo pump na nakabukas. Kunyari, si cargo pump number 3, bukas pa. Diba? Eh, ito bukas to, diba? Dito tumadaan yung i-doctor drive mo. Buksan mo to. Para makuha niya rin yung mga latak-latak dyan na pwedeng maipon. Kasi nga di-discharge mo through shore. Yan. So, ganyan ako na strip ng cargo tank. So ayan guys, tapos na po ang ating vlog. So if you like this vlog, kindly like and subscribe to my Facebook page, YouTube channel, TikTok, and of course, Instagram. The name is The Seaman Vlogger. And guys, if you have time, kindly like and subscribe na rin sa Facebook, TikTok, at YouTube ng aking second account, which is Tano Rider. So, diyan ko ina-upload ang Lomi Ride, Endurance Ride, Short Ride, Long Ride, Expressway Ride,
wall-wall ride. Pero syempre, hanggang below 100 lang tayo para hindi tayo mahuli. So yan guys, tapos na po ang aking vlog. Thank you very much. See you on my next vlog.